Ito guys, share ko sa inyo kung paano magpalit ng fuel filter, fuel pump assembly ng Nissan Almera. So sa lahat ng model ng Nissan Almera 2013 pataas hanggang 2021, ganito yung procedure ng pagpapalit ng fuel pump assembly. So dito, ito tatanggalin yung tungupuan. Yan. Ito kasi natanggal na namin. Meron yan dalawang clip dito. Ito yung pinaka niya, hook niya. Then ito, hilahin nyo siya pataas para mag-disconnect dito. Ayan, nandyan o. Yung hook dyan. Pati yung dito. So ang gagawin nyo lang kapag nakakabit yan, hilahin nyo lang pataas. Ayan, pag ganyan o. Tapos ito, hila pataas. Tapos pag nahila nyo na, tatanggal na, pwede nyo nang tanggalin. And then dito, may makikita kayong cover. Ito yung pinaka-cover ng mismong fuel pump sa tangke. So gagamit lang kayo ng flat screw, iangat nyo siya. Yan. Ito kasi nabuksan na, kaya madali na lang. So ayan, tanggalin nyo lang yung mga nakadikit. Yan. Okay. So kapag nakuha nyo na yung nabuksan nyo na to, ang cover na to, ang una nyo tatanggalin yung connector. Make sure na yung susi nyo naka-ignition off para walang kuryente ditong dadaloy. Yung susi naka-ignition off. So di-disconnect nyo lang to, ipipress nyo lang to pababa. Yan. Tatanggal nyo na. Tapos ito namang hose, para matanggal nyo siya, gagamit kayo ng long nose. Tulad nito, long nose. Kami kasi meron kaming special tools na ito ang ginagamit namin. Yan. Ito yung pinampe-press namin dyan. Hila lang. So, sa long nose, ganun din. Ayan. Pwede naman long nose. Yan. May hila mo rin siya. Yan. So, ganyan lang siya kadali. Tapos, ito kasing isa naputol. Kaya, ayan, naputol to eh. So, palit kami na ngayon ng bago. Ganun din ang procedure kung paano siya tinanggal dito. Ganun din dito. Ang kaiba nga lang dito, naputol kasi. Kaya yan. And then, pag natanggal nyo na itong dalawang hose, ayan, ipasok nyo, suksok nyo. Yan, suksok nyo rin itong isa. Yan, para pre na makakagalaw dito. So meron itong special tools na fuel pump lock remover. Ganitong klase siya. Yan, taas mo. Yan, ganitong klase siya. Ngayon yung iba, pag ginagawa, pag walang ganito, flat screw, tinutulak dito. Yan. Pero ginagamitan ng martilyo kasi napakatigas tanggalin nito, yung lock na to. Napakatigas niyan. Kaya ang ginagawa talaga flat screw. Pero ang disadvantage noon, pwedeng mabutas yung plastic ng tangke. So mas maganda gumamit pa rin ng special tools tulad nito. Ito special tools, meron yung dulo-dulo. Yan, ganito lang yan, oh. Yan. Tapos gamit ng power handle, pwersa, ipit. Yan. Pag maluwag na, yan, tanggalin nyo na siya. Ito yung nagsisilbing lock ng fuel pump assembly. Tapos sugutin nyo na siya pataas. Ngayon kapag iangat nyo na, magano kayo ng planggana para hindi tumapon yung gasolina, kasi sigurado tatapon niya sa flooring. May naka-ready kayong planggana. Yan. So ganyan lang siya, ganyan lang magtanggal. Sa pagbabalik, ganun din pag binalik nyo siya. Ngayon ito, kung bakit namin siya papalitan, is napakadumi ng fuel filter niya sa loob. Ito yung nakuha namin dumi, oh. Pakita mo. Ayan. Yan yung fuel filter na nakuha namin dumi. Tapos yung filter niya sa loob, napakadumi din. Ayan, kung makikita nyo dun, yan, sa planggana, yan, oh. Papalitan na namin siya yung fuel filter, tapos sirarin yung kanyang itong tube dito sa ibabaw. So assembly na papalitan. So ito yung papalit dito. Ito yung fuel pump assembly na ipapalit natin. So replacement to. Ang brand nito ay Fleetmax. Fleetmax brand. So yun lang, pag bibili kayo ito, naka-separate tong mismong floater, ililipat nyo lang, ikakabit nyo lang pala.
So guys, ang recommendation para palitan to is 100,000 kilometer, or kapag ang years na sasakyan nyo mga more than 8 years na, yan, mas maganda palitan nyo. So ang issue pala nito, hard starting, tapos yun, minsan low power daw. So kaya ito muna chinek namin yung fuel pump, at yun nga yung nakita namin, parang may tubig yung ano niya, yung loob ng fuel filter niya. So ito papakita ko sa inyo. Makikita nyo yung fuel filter, ito yung pinaka primary. Yan. Sobrang itim na. So, taktak natin dito. Ayun oh. Kita. Ayan guys oh. Walang cut yung video na yan. Ayan oh. Kita nyo, napakaitim. Ang natakbo ng unit nito ay 60,000 plus. So wala pa siyang 100, pero napakadumi. Maaaring yung mga dumi na yan sa matagal na panahon, yung mga pinaggasolinahan yan, naipon hanggang sa na-accumulate na yung filter. Kaya ganyan ang nangyari. Sa filter naman, pwede siyang palitan. Kaso nga lang, kapag ito kasi plastic na to, kapag hindi naipit ng ayos, ang mangyayari, mag-hard starting, mag-loss pressure sa fuel pump. So ayan. Kaya ngayon, palit na kami ng buo. So ito yung papalit natin. Yan. Tulad ng kanina, in reverse order. Yan. Dali lang. Papasok nyo lang. Ngayon yung tubo niya, kailangan nakapasok na papunta doon. Ikat mo muna. Yan. Kailangan maglapat siya. Pumasok siya maigi. Tapos ilagay nyo na yung pinaka-lock. So isang dahilan din kung bakit pinapalitan ng fuel pump, lalo na kapag hindi gumagana yung pinaka mismong motor. Una nyong i-check dyan yung fuel pump, kung may pressure na pumapasok sa loob papunta dun sa makina. So kapag gamit nyo ang special tools guys, maihigpitan nyo ng maayos yung mismong lock. Yan. Pag gumagamit kayo ng special tools. So yan, napaka-simple lang. Ito, ibabalik nyo lang tong connector. Okay. Tapos yan, ibalik lang natin tong mismong clip nya, yan, dun sa luma. Tapos suksok nyo lang. Yan. Yan. Tapos kabit lang yung cover na to. Tapos kabit na yung upuan. So ganun lang siya install o palitan. Okay na.